Ang mga aralin sa video na ito ay una, talas-salitaan. Ikalawa, ang sanaysay sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Ikatlo, mga manunulat ng sanaysay sa panahon ng mga Hapon sa Pilipinas. Narito na ang talas-salitaan. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Unang bilang, diwang nasyonalismo, damdamin ng pagmamahal sa sariling bayan at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa Pilipino at sa kalayaan ng bansa. Ikalawa, moralistiko, kabutihang asal o moralidad, tumutukoy sa pamantayan ng tama at mali sa pag-uugali ng tao. Ikatlo, hinihikayat, tinutulungan o tinutulak ang isang tao, iniimpluwensyahan o sinasadyang kumbinsihin. Ikaapat, paalabin, palakasin o painitin ang damdamin. Ikalima, patatagin, palakasin o gawing matibay. Ikaanim, palaganapin, ikalat o pasikatin o kaya gawing tanyag. Ikapito, daluyan ng kabutihang asal, daan o paraan ng pagpapakita at pagpapalaganap ng mabuting ugali o asal. Ikawalo, maghasik ng pag-asa, magbigay o magpahayag ng inspirasyon at positibong pananaw sa mga tao. Ikasyam, maghasik, magkalat o magpakalat ng isang bagay. Ikasampu, pukawin, gisingin o paandarin ang damdamin o isipan ng isang tao. Dumako na tayo sa ating aralin, ang sanaysay sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Ang sanaysay at talumpati ay umiikot sa diwang nasyonalismo at kapayapaan. Ang mga publikasyon gaya ng Liwayway, Taliba, Bulaklak at Sanghaya ang naglathala ng mga akda sa Tagalog. Ang mga sanaysay noong panahong ito ay mas maikli, mas payak, ngunit mas malalim ang damdamin at karaniwang tumatalakay sa buhay, bayan at moralidad. Ano nga ba ang kalagayan ng sanaysay sa panahon ng Hapon sa Pilipinas? Una, naging makabayan at moralistiko ang mga sanaysay. Ikalawa, ang mga manunulat ay naging mas maingat sa kanilang mga pahayag dahil sa mahigpit na sensura ng pamahalaang Hapon. Ikatlo, hinihikayat ng mga Hapones ang mga Pilipino na gumamit ng wikang Tagalog sa pagsulat kaya lumaganap ang sanaysay sa sariling wika. Ikaapat, karaniwang tema ng mga sanaysay ay tungkol sa pagmamahal sa bayan, pagpapahalaga sa kultura at wika, kabayanihan at moralidad, at pag-asa at katatagan sa panahon ng digmaan. Sa panahon ng digmaan, hindi natinag ang mga manunulat ng kasaysayan. Tukuyin natin at unawain ang layunin ng sanaysay sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Una, itaguyod ang diwa ng nasyonalismo. Sa pamamagitan ng mga sanaysay at talumpati, hinihikayat ang mga Pilipino na ipakita ang pagmamalaki sa kanilang kultura, wika at kalayaan. Layunin nitong paalabin ang damdaming makabayan upang magkaisa ang mga mamamayan sa pagtatanggol at pagpapaunlad ng bansa. Gayon din ang palaganapin at patatagin ang pagmamahal sa sariling bayan. Ikalawa, ibalik ang dangal at pagkakakilanlan ng Pilipino. May layuning muling buhayin ang pagpapahalaga sa sarili bilang Pilipino. Sa panahon ng pananakop, madalas na nawawala o natatabunan ng banyagang impluensya ang sariling kultura at pagpapahalaga. Kaya't mahalagang ituro at ipaalala sa mga mamamayan ang kanilang pinagmulan, kultura at mga tradisyong Pilipino upang muling maipakita ang karangalan at pagkakakilanlan ng bansa. Ikatlo, turuan ang mga mambabasa ng aral at tamang asal sa gitna ng kaguluhan.
gamit ang panitikan bilang daluyan ng kabutihang asal at pag-asa sa panahon ng digmaan o kaguluhan. Ang mga akda ay nagiging gabay sa wastong pag-uugali, pagpapakatao at pagharap sa pagsubok. Layunin nitong ipaalala na kahit sa gitna ng kahirapan o gulo, dapat manatiling matatag, mabuti at makatao ang bawat Pilipino. Bagamat mahigpit at pinagbabawal ang anumang akda na laban sa mga Hapon noon, may ilang mga paksa ang sanaysay sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas na umiral, na nagpapahiwatig ng kanilang mga hinaing at pagnanais ng kalayaan. Ilan sa mga paksang ito ay una, kahirapan at pagtitiis ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Ikalawa, pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Ikatlo, pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Ikaapat, disiplina at pagkakaisa ng mga Asyano. Ikalima, paninindigan at kabayanihan. At ang pang-anim, mga pagbabago sa lipunan. Unawain naman natin kung ano ang kahalagahan ng sanaysay sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Una, pinagtibay ang pagmamahal sa sariling wika at kultura. Ikalawa, naging boses ng damdamin ng mga Pilipino sa gitna ng digmaan. Ikatlo, nagpalaganap ng pag-asa, moralidad at pagkakaisa. Ikaapat, ipinakita ang talino at katatagan ng mga manunulat kahit sa ilalim ng mahigpit na pamahalaan. Ikalima, naglatag ng pundasyon para sa pag-unlad ng panitikang Pilipino pagkatapos ng digmaan. Sa huling bahagi ng ating aralin, narito naman ang tala ng mga kilalang manunulat ng sanaysay sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Una, si Liwayway A. Arceo, isa sa mga pinakatanyag na babaeng manunulat noong panahon ng mga Hapon. Kinikilala sa kanyang makabuluhang sanaysay na nagtatampok ng kabutihang asal, damdaming makabayan, at katatagan ng mga Pilipino, madalas na tumatalakay sa moralidad, pamilya at lipunan sa kanyang mga akda. Kilala rin bilang patnugot sa magasing Liwayway na naging pangunahing daluyan ng mga sanaysay sa wikang Tagalog. Ikalawa, si Clodoaldo del Mundo, isang mahusay na manunulat, tagasalin at editor. Gumamit ng sanaysay bilang paraan ng pagpapahayag ng kabayanihan, kabutihan at pagkakakilanlang Pilipino. Tumutol sa labis na impluensya ng mga banyaga at nagtaguyod ng panitikang Tagalog sa ilalim ng pananakop. Ikatlo, si Macario Pineda, isa sa mga nangungunang Tagalog fictionist na nagsulat din ng mga sanaysay. Ang kanyang mga sanaysay ay karaniwang may realistiko at makataong pananaw na naglalarawan ng buhay ng karaniwang Pilipino sa panahon ng digmaan, na kilala sa mga paksang tumatalakay sa pag-asa at pagbangon ng bayan. Ikaapat, si Paz La Torena, isa sa mga kilalang babaeng manunulat at guro sa Universidad ng Santo Tomas. Bagaman mas kilala sa maikling kwento, sumulat din siya ng mga sanaysay tungkol sa moralidad, kababaihan at lipunang Pilipino. Ipinakita niya sa kanyang mga akda ang katalinuhan at damdaming makabayan ng kababaihan. Ikalima, si Francisco Soc Rodrigo, isang abogado, edukador at manunulat ng sanaysay na nakilala sa paggamit ng malalim at makabuluhang Tagalog. Nagsulat ng mga sanaysay na nagtuturo ng kabutihang asal, pagkamakadiyos at pagmamahal sa bayan. Kalaunan ay naging kilalang senador at patuloy na tagapagsulong ng wikang pambansa.
Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.